Paano ba makabili ng bahay dito sa Canada? Kabayan, kung ikaw interesado, tapusin mo itong vlog na to at meron po kayong matututunan. I-share ko lang po itong experience ko na ginawa ko paano ako nakabili ng bahay dito sa Canada. At hindi lang yon, dalawa pa po ang nabili ko sa loob labang ng isang taon. Kaya panuorin mo to, kabayan, para may matutunan at mai-share ko sa iyo ang experience ko. Hindi po ako expert pero i-share ko lang po ito para po matutunan ninyo kung paano step by step ang gagawin ninyo para makabili kayo ng bahay dito sa Canada. Kung kayo rin po ay newbies dito sa Canada, panoorin nyo rin po itong aking video. By the way po, bago ko po i-share sa inyo yung gusto ninyong malaman, ako nga po pala si Jo Valencia, nakatira po ako dito sa Ontario, Canada, at 16 years na po ako dito nagtatrabaho ng personal support worker. Yun po yung totoo noon. So unang-una, pabigay ko na po sa inyo ang aking ginawa noon. Unang-una po, ako po ay naghanap ng isang advisor ko paano po ako makakabili ng bahay pagdating ng aking mga magulang or aking kapatid or aking asawa at anak. So ayan po, unang-una po, ginawa niya po ako ng budgeting. Ayan, budgeting kung paano po maiipon or paano ko ako makakagawa ng credit score. Mahalaga po pala yung credit score. Ano gawa yung credit score na yon? Mangutang ka daw at papautangin ka ng bangko. Pero kailangan mo daw bayaran lang kahit minimum. Huwag kang magpapaltas. Ang una-una nyo pong kukunin ay Mastercard at saka Visa lang po. Tama na po yun. Dalawa lang po. Ang minimum lang po nun, mag-start kayo ng 500 to hanggang sa tumaas-taas. Huwag lang po kayong lalampas doon. At kung gusto nyo pong bumili ng bahay, huwag muna po kayong kukuha ng car na hulugan. Magtiis na lang muna po tayo doon sa car na luma or kaya second hand. Yun naman po talagang kailangan natin. Kung dalawa po kayong nagtatrabahong mag-asawa, tipid lang po talaga tayo. Lalong-lalo na ang mahal ng bilihin. Kung kayo po ay interesado rin na gusto rin yung makatipid sa inyong food, kontakin nyo lang po ako. Kasi isa po akong volunteer sa mga food at gusto ko rin ko kayong matulungan. Kung kayo rin po naghahanap ng gustong mag-volunteer, kontakin nyo lang po din ako para makapag-volunteer po tayo lahat. Ayan. So ito po, unang-unang gagawin, kuha kayo ng credit card, isang credit card na Mastercard at isang Visa. Yun lamang po. At pangalawa po ninyong gagawin, kung kayo po ay meron na kaunting ipon, kayo po ay maghanap ng tao na pagkakatiwalaan nyo sa inyong security. Insurance po yun. Hindi po ako insurance. Maghanap po kayo para ma-secure lang po kayo kung ano man mangyari sa inyo, sa pamilya. Hindi natin alam ang ating paroroonan kung paano po magkaroon po tayo ng sakit dito or kung ano man, basta security lang po. Ang pangatlo naman po ay kailangan ninyo, kung meron na rin po kayong budget, unahin ninyo pong mag-register po kayo sa RRSP. Ano ba yung RRSP? Yun ay Registered Retirement Savings Plan. Yun po yung pang-umpisa ninyong pambili ng bahay. Kasi first time home buyer, no tax po yun. Yun lamang po sa ngayon ang aking masasabi. Pero kung kayo po ay interesadong malaman din kung paano rin po kayo makadagdag ng inyong extra sa inyong trabaho, sa inyong pinagkakakitaan, kontakin nyo lang po ako at dito po mayroon po akong i-explain sa inyo isang business na online na hindi nyo kailangan po i-full time, 2 hours lang po ang inyong ibibigay at meron po itong automated systems para po tulungan tayo. Yes po, yun po ang may share ko din sa inyo. At number 4 po, nasa number 1 and 2 na tayo, wala po itong selling. Una,
pwedeng tax refund po ito kasi mayroon po itong T4A at hindi lang po yan, meron po tayong tinatawag dito ng retirement freedom at meron din po tayo ditong tinatawag na pambayad sa ating mga utang at pangdagdag sa ating mga bills. Ito pa po, meron pa po ditong tinatawag na meron lang kayong wifi, meron lang kayong cellphone at laptop. Alam naman natin, meron tayong wifi. Gagamitin po natin yan sa ating social media online selling. So, ayan. Hindi pala online selling. Sorry. Online lang pala. Ayan. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood at sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ma-explain ko sa inyo mabuti itong sinasabi ko. Dito lamang po nagtatapos at don't forget naman po na i-subscribe at i-like and share ang aking video para marami pa po tayong matututunan sa aking experience. Salamat and God bless po sa lahat ng aking nanood. Magkita-kita po tayo at marami pa po tayo. I want you to meet you and personally or kahit chat-chat lang. Maraming salamat and God bless.